Ariana's POV. I woke up the next morning feeling dizzy. Kung hindi ko pa naramdaman ang sinag ng araw mula sa bintana, hindi pa ako magigising. Wala nang mag-ama ko pagkagising ko. Marahil, kanina pa sila nagising dahil pareha silang may pasok. Sana man lang ginising nila ako para akong maghanda ng kakainin nila. Hindi kaya nasanay na sila na wala ako kaya hindi na sila nag-abala. Nagisingin pa ako? Hay, ano bang naiisip ko? Puro na lang negative ang naiisip ko. Paano ko maaayos ang pamilya ko kung ganito? Ang hirap. Kinakain ako ng insecurities ko. Bumangon na ako at inayos ang kama. Matapos no naghilamos na ako, tsaka bumaba. Medyo maaga pa naman. Baka sakaling maabutan ko pa sila. Akma ako nang bubuksan ng pinto nang bumukas ito at pumasok ang anak at ang asawa ko. Good morning, Mommy? Sabay nilang sabi. Ngiti ang sinilubong nila sa akin habang si Angela may ihawak na isang red rose at si Nathan naman isang tray na sa tingin ko breakfast ko. Nakakataba ng puso. This is the first time na ginawa nila to para sa akin. Most of the time kasi ako naghahanda ng kakainin nila. Bakit bumangon ka na, Mom? This is supposed to be a breakfast in bed. Halika, higa ka ulit. Sabay hila sa akin ng anak ko. Nakakatawa kasi ginulo niya ulit yung kumot at mga unan. Para kunwari daw kagigising ko lang. Anong trip niyong mag-ama ngayon? Tanong ko sa kanila. Ask Daddy, Mommy. This is his idea. Tinulungan ko lang po siya. Tumingin naman ako sa kanya asking for an answer. He smiled and said, It's time para bumawi sa'yo. Hindi ko alam kung tama bang nakikita ko sa mga mata niya ngayon. I can see that he is sincere pero natatakot ako. Oo, gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon pero gusto ko ring bantayan ang puso ko. Napansin niya ata na natigilan ako kaya nagbaba siya ng tingin. Perhaps, alam niya ang nasa isip ko. Kain ka na. We made this for you. Sabi nito. They made me cereals with fruits and milks, fried egg and bacon. Typical breakfast to be exact. Okay naman. Masarap ang lasa at masaya ako nakapagluto siya ng pagkain para sa akin. Dati kasi sabi niya, ayaw niyang magluto. Kaya ako lagi nagluluto para sa kanila. Mom, hindi pala kami papasok ngayon. So that explains why hindi pa rin sila nakakapagbihis. They are not wearing their sleepwears anymore. Pero nakapambahay naman sila. Bakit di kayo papasok? Tanong ko kay Nathan. Nakakapagtaka lang kasi hindi sila yung tipong laging absent. Nathan's work and Angela's school. Nakibit balikat si Nathan at tinagilid ang ulo kay Angela. Anak, bakit? Wala ba kayong pasok? Meron po, sagot nito habang nakangiti. Pero gusto ko pong magkaroon ng family bonding ngayon. Tinanong ko si Dad kung okay lang, sabi niya po okay lang. Okay lang naman na po, di ba? Dagdag nito with pleading hands. Pero importante ang school, baby. Dapat kapag pumunta ka sa paaralan. Sinabi ko sa kanya. Ayoko kasing masanay siya sa pagliban ng klase. School is important. But Mom, I want to be with you. Please? Pretty please? She insisted at nagpunta sa likod ko upang yakapin ako. Still, pumayag ka na, Ariana. Ngayon lang naman, di ba anak? Nathan said. Halatang nagkakampiyan ang dalawa. Yes, Dad. Ngayon lang po ako magpipilit. Hindi na po mauulit. Promise. Itinaas pa nito ang kanang kamay at ang kaliwang kamay nito at nakapatong sa dibdib. I sighed. Wala akong laban sa kanila. Baka mamaya ako pa yung lumabas na masama. Besides, okay lang naman siguro ito. Okay, but I don't want to go out. Dito lang tayo, okay? Pinal na sabi ko. Humirit pa sila na gusto nilang lumabas pero ang sabi ko, kung ipipilit nila ang gusto nila, papapasukin ko na lang sila. Sa bandang huli, magkasundo na kaming wag nang umalis at mag-swimming na lang. Humiling na sila sa akin na maghanda ng barbecue at spaghetti habang sila na lang dalawa ang mag-aayos. At maglilinis ng bahay. Umuwi kasi sa probinsya si Ate Cynthia kagabi kaya kailangan nilang kumilos. Nang matapos lahat ng gagawin dumiretso na mag-ama sa pool, nagsimulang maglaro. Ako naman ay nakaupo lang sa bench malapit sa pool at pinapanood sila. Kapag ganitong nakikita kong masaya silang magkasama, naisip ko, ano kayo mangyayari kapag naipanganak ng anak ni Nathan kay Carissa? Ganito pa rin kaya sila? O mababawasan kasi may kahati na si Angela? Paano kung mas mamahalin ni Nathan ang anak nito kay Carissa? Paano kung mawala na ng oras si Nathan sa anak namin? Parang ayoko nang dumating sa punto ng ganon. Pero ano ang gagawin ko? Ayoko masaktan ang anak ko. Hindi baling ako ng araw-araw na masaktan, wag lang siya. Mom, halika na rito, Angela said.
Tinuturuan siya ni Nathan ng ibang swimming strokes. I nodded in response at sumulong sa tubig. Parehas kami ni Nathan na mahilig lumangoy. Kaya na makaipon kami talagang nagpagawa kami ng pool. 3 taon na si Angela nung matapos ang pool na to and from then on, kapag may oras tinuturuan namin siya. Let's play a game? Masayang sabi ni Angela na makalapit ako sa kanila. Okay, anong game? Nathan said habang naka-float. Hay, bakit pang ganda ng katawan nito? At bakit gwapo? Kung hindi siya ganyan, edi sana walang nahuhumaling na babae sa kanya. Hay, diving game kayo ni Mommy. Bulalas niya. Pansin ko lang ibang level ng energy niya ngayon. Kami ni Mommy? Ikaw, anong gagawin mo? Nathan said, I will be the game master. Kayo lang ni Mommy ang maglalaro. Matatalo ko sa inyo eh. She pouted. Di naman namin maiwasan ang mapatawa sa tinura nito. So, tell me the rules of the game then. I told her. Mahirap nang hindi pagbigyan, baka mamaya magmaktol. Kanina kasi, sinabi niya, 3 na lang kaming magluto para makapag-bonding kami sa kitchen. Pero dahil naiilang pa ako kay Nathan, humindi ako. Ito, napakasimple po. Maghahagis ako ng 3 barya kada set. Ang unang taong makakakuha ng 2 barya, mananalo sa set. Paliwanag niya at tila proud na proud pa siya nang sakaisip ng larong ito. Ano namang prize ng mananalo? Nathan asked. Saglit naman napaisip si Angela but after a few moments, tuwang-tuwa itong sinabi ang premyo sa laro. The winner will get a kiss from me. Napailing kaming pareho ni Nathan sa kalokohan niya. Pero kahit na napaka-corny yung suggestion niya, game na game kami na gawin ang inimbento niyang laro. Sa first set, ako ang nanalo. Puro kantsaw ang inabot ni Nathan sa aming dalawa. Nag-acto naman to na parang nasasaktan at sinabing gaganti to sa next set. Pero sa sunod na set, ako pa rin ang una nakakuha ng 2 coins at kahit na minsan hindi nanalo sa akin. Ewan ko kung sinasadya niyang magpatalo or sadyang mas magaling lang ako sa kanya. Pero no doubt naging sobrang enjoyable sa amin yung laro. Kung pwede lang ganito kami lagi, sana ganito na lang. Tahimik ka na naman, sweetheart. Napalingon ako at nakita ko, umupo si Nathan sa katabing bench. Nakaharap ito sa akin, matamang nakatitig to. Nathan? Hindi ko naman alam ano ang sasabihin ko. Kapag ganitong dadalawa kami, nauubusan ako ng sasabihin. Lumipat naman to sa kinauupuan ko at marahang kinabig ako at niyakap ng patalikod. Ariana, thank you. Thank you for coming back. Malumanay pang sabi nito. Nathan, I will try hard para maayos tayo. Sana lang iwag mong sayangin ang pagkakataon to. Lalong humigpit ang yakap nito sa akin. Marahang hinahalikan ng ulo ko. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon to, baby. Alam ko kung gaano to kahirap para sa'yo kaya hindi ko to babaliwalain. Maniwala ka man o hindi pero mahal na mahal kita. Kayo ng anak natin. This time I will make sure na hindi ko na kayo sasaktan. Promise. I turned around and looked at him. Mukha itong sincere at mababakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Naaawa ko. Alam kong hindi madali ang sitwasyon niya. Gusto kong ibalik ang buong pagtitiwala ko sa kanya. Tulad nung ipinagkatiwala kong sarili ko sa kanya nung kinasal kami pero takot ako. Natatakot na ako. I don't want you to promise anything for me. Lalo ako masasaktan kung di mo rin lang matutupad. Ariana, I will try my best pero hindi ko na kayo masaktan. Sabi nito at hinawakan ng aking 2 kamay. Nakatitig to sa akin and I can sense na malapit na siyang maiyak. Umiling ako at bumuntong hininga. I know you will try your best na hindi ako saktan. It's just that natatakot ako. Natatakot ako na baka pagising ko isang araw, pinili mo na si Carissa. Na iniwan mo na kami ni Angela kasi mas mahal mo si Carissa at ang anak ninyo. No, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kaya. Kung kailangan umalis tayo ng bansa para hindi ko na maisip yan gawin natin. Ariana, hindi ko kayang wala kayo sa akin. Alam kong gago ko. Napakagago. Pero Ariana, maniwala ka. Aayusin ko lahat to. Mahal na mahal kita. Hinila niya ulit ako para yakapin at di ko na napagilan ang sarili kong umiyak ulit. Ang sakit isipin ang 7 taong pagkasama namin na akala ko'y perpekto'y magkakaganito. Ano bang kasalanang nagawa ko at pinaparusahan ako ng ganitong klaseng sakit? Mabuti pa ang physical pain. Alam mo kung saan ang sakit. Mahahawakan at pwede mong inuman ng pain reliever. Itong sakit na nararamdaman ko? Anong klaseng pain reliever ang dapat kong inumin? Nathan, sobrang sakit.
Sobrang sakit. Humagulgol ako. Iyak lang ako ng iyak. Pilit niyang pinupunasan ng mga luha ko gamit ng mga halik niya. Pero kahit siya umiiyak na rin. Ariana, tandaan mo to. I love you and Angela. I love you. Sana nga, Nathan. Sana nga totoong mahal mo ko at ang anak natin. Aalis ka? Balik tanong ko kay Nathan nang magpaalam to sa akin na may kailangan daw silang bisitahin sa lugar for medical mission. Tapos na namin maihatid sa kwarto si Angela na tulog na at ngayon nagsabi itong mawawala ng 1 linggo para sa isang medical mission. Oo, kailangan ko kasing sumama. Nakapangako na kasi ako noon kay Tommy. Kaklase ko siya nung high school at ngayon siya ang mayor ng Bautista, Pangasinan. Yun yung pupuntahan namin. Paliwanag nito habang inaayos sa mga dadalhin naming mga gamit. Nakatingin lang ako sa ginagawa niya. Ayoko siyang tulungan. Ayoko siyang paalisin. Pero paano ko sasabihin? Ito na naman ako. Natatakot. Pwede bang wag ka nang sumama? Kasama rin ba si Carissa? Tila natigilan naman to at ibinaba ang damit na hawak ito sa kama. Lumapit ito sa akin at niyakap. Bakit ba sa tuwing niyayakap niya ako, pakiramdam ko may gagawin na naman siyang masama? Hanggang kailan ako ganito? Bumuntong hininga siya at hinalikan ang noo ko. Alam ko ang ginagawa niya. Pilit niya akong pinapakalma at mahirap yon kasi parang di na effective ang gantong style niya. Ariana, last na to. Pagbalik ko, aayusin natin ang mga papers natin para makapag-migrate na tayo sa Canada. Don't overthink things. Sa'yo lang ako. But, makakasama mo ba si Carissa? Tumingin ako sa kanya na umaasang makakahanap ng sagot. I need an assurance. Hindi ko naman siya basta-basta papayagan dahil nung huling pumunta to sa medical mission, nagawa nitong lokohin ako kasama ni Carissa. I can't. I just can't. He smiled at me. Marahang umiling and cupped my cheek with his 2 hands. Baby, hindi siya kasama. Ako lang ang pupunta. Ako lang ang na-invite ni Tommy galing dito sa metro. Napabuntong hininga ako. Kailangan ko lang sigurong pagkatiwalaan siya. Tumango ako bilang tugon at ngumiti sa kanya na nagbibigay ng pagsang-ayon. Basta, nandito na ako after a week. Ngayong aalis ako, tandaan mong mahal kita. At pagbalik ko, asahan mong ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw lang. Hinalikan niya ako sa labi at kinagat ang ibabang labi ko na humihingi ng pasukan. Napakalambot at madamdamin na hindi ko mapigilan ang sarili ko kundi umungol sa apoy na nagsisimula na siyang mabuo. Oh God! Na-miss ko ang lalaking to. Nakalipas ang ilang saglit, tinapos niya ang halik na halos mapaungol ako bilang pagtutol. Tumingin siya sa akin at tinaplos ang mukha ko gamit ang kaliwang kamay niya. At kung mayroong dadagdag sa mga babaeng mahal ko, binigyan niya ako ng halik sa labi. Ang mom ko, si mommy ko, Angela, and our next daughter. At muli niyang inangkin ang bibig ko para sa isa pang mind-blowing kiss. Mind-blowing dahil because he really sweeps off my feet. Nilamon niyang bibig ko at nilasap bawat sulok nito. Yung una madamdamin, pero makalipas ng ilang saglit sinimulan ko ng sagutin ang mga halik niya at tinawakan ang katawan niya gaya ng paghawak niya sa akin na para akong napalaking apoy. Naging mapusok ang halik niya at tatanggal ng mga kamay niya ang sobrang laking t-shirt na suot ko at naiwan sa akin ang bra at panty ko. Umalis siya sa bibig ko bago pa man ako makapagprotesta. Sinimulan na niyang halikan ang leeg ko na tiyak mag-iiwan ng marka. Tinanggal niya ang bra ko at inihagis kung saan. My God, how I miss this. How I miss being treated like this by him. I won't be a hypocrite anymore. Kahit nasaktan niya ako ng sobra-sobra, mahal na mahal ko pa rin siya. Sobra, Ariana. I love you. Sabi niya sa pagitan ng mga halik niya sa dibdib ko, pababa sa puston ko. Ang kanyang mga kamay, marahang humahaplo sa aking mga hita, pataas at pababa. At nang maabot niyang akin, sinimulan niyang ihagod dito ang kanyang hintuturo at tanging piraso ng telang natitira sa aking katawan. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang pagmamahal na akala ko'y naibigay niya na sa ibang babae. Napakaganda mo. At saglit lang nakuha niyang hubarin ang undies ko at yumuko para angkinin ng akin gamit ang bibig niya. Napadaing ako. Hindi ko napigilan ang mga halinghing ko. Ang sarap sa pakiramdam. Walang duda. Napakagaling nga dito. And for the nth time, ramdam ko ang pamilyar na sensasyon na namumuo sa loob. Nathan, I'm coming. Nathan! Ito ang unang pagkakataon na ganito siya. Pero with all honesty, gusto ko tong version niya.
He keeps on telling me how much he loves me, pero tayong ungol lang ang nagagawa kong isagot. At pagkatapos sa ilang sandali, narating na namin ang ecstasy na hindi maikakaila na nasiyahan kaming dalawa. Ariana, I love you. I love you so much. Pareho kaming hinahabol ng hininga. Gumulong si Nathan sa kabilang side ng kama. Hinila ako palapit sa kanya. He was telling me sweet nothings, but the last thing that I remember before I dozed off to sleep is Nathan told me to wait. Wait for me. Gumising ako kinabukasan nang wala na si Nathan sa tabi ko. 5:30 pa lang ng umaga, pero kailangan kong bumangon sa kama dahil kailangan ko ni Angela na pumasok na ng school. Tiningnan ko ang phone ko kung nag-message na ba sa akin sa Nathan at nalaman kong nag-message nga siya sa akin. Good morning, baby. Hindi na kita ginising because I think you are very tired. Wait for me, okay? I love you. Kayo ni Angela. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti sa text niya sa akin. I hope this time hindi na siya malihis kasi hindi ko na alam ang gagawin ko kung uulitin niya pa ito. Pagkatapos kong matulog, bumaba na ako sa kusina para maghanda ng almusal para kay Angela. Maya-maya lang kailangan ko na rin siyang gisingin para hindi na mahuli pa sa klase. 7:30 AM ang klase nito and it takes 20 minutes to go to her school. Baka mamaya malate pa ito. I made pancakes and fried eggs and some hot dogs. She really likes pancakes, mana sa daddy niya. Kahit kayata pancake ang ipakain ko sa kanila buong maghapon matutuwa sila. Ako lang talaga yung nagpipilit na kumain sila ng iba pang pagkain sa agahan. Ewan ko nga ba kasi kay Nathan at naturing ang doktor walang pakialam sa kinakain. When I am done cooking, nagpunta na ako sa room ni Angela para gisingin siya. Good morning anak, gising na po. Panggigising ko rito habang binubuksan ko ang kortina sa bintana ng kwarto niya. Me, 5 minutes more. Hirit nito at saka tinakip ang unan sa mukha. Laging ganito eksena namin mula nang mag-aral siya. Bago na anak, kapag sumunod ka sa akin, promise, pupunta tayo ng mall mamaya after class. Bigla naman tong bumangon mula sa pagkakahiga, dali-daling pumunta sa banyo para maligo. Prepare for my things, mom! Sigaw nito at talatang tuwa dahil nakakapamasyal na naman kami sa mall mamaya. Gustong-gusto niya kasing pumupunta sa mall. Ayaw niya naman maglaro sa mga arcades. She simply wants to shop and eat and eat and eat. Fanatic siya ng mga pagkain Mabilis naman tong natapos maligo at nagbihis at saka nagagahan. Kwento pa daw ng kwento tungkol sa mga nangyari habang wala ako. Lagi daw silang nag-aaway ng yaya niya dahil sa hindi makuha ni Ate Cynthia ang timpla ng luto ko. Nabanggit niya rin na parang laging malungkot si Nathan noon. Tahimik lang daw ito ngunit kung makikipaglaro si Angela, game naman daw siya. Pero ang ikatutunan ng puso ko was when she said how I was is home without me. Mom, para napakasad ng bahay nang wala ka. This will never be a home without you, so don't leave again, okay? Saad nito habang umunguya. I didn't know that I have that impact. Lalo pat napakabata pa ni Angela. Akala ko noon mas mahal niya ang daddy niya dahil lagi itong nakabuntot kay Nathan. Hindi ko alam na kapag nawala ako o kung sakaling bumitaw ako sa pamilyang to, sobra din palang masasaktan ng anak ko. Inihatid ko na siya sa school pagkatapos. Marami pa rin tong kwento at hindi ito nauubusan. Inihatid ko siya hanggang sa classroom nila at sinabi, susunduin ko na lang to pagkatapos ng klase. Lumakad na ako pabalik ng sasakyan na mapansin kong umuusok ang harapan. Dali-dali kong binuksan ito and shoot! Sira ang sasakyan. Nakakaasar lang dahil wala akong dalang cash. Paano pa ako uuwi nito kung wala akong dalang cash? Wala pa rin si Ate Cynthia at wala akong mautusan para sunduin ako rito. Gustuhin ko mang ayusin ang sasakyan ko, hindi ko naman magawa. Wala akong alam sa mga ganito. Marunong lang akong gumamit at hindi ang mag-ayos. Nangihina akong umupo sa bench na malapit sa sasakyan ko. Nakakainis? Bakit kasi ngayon pa ako nasiraan ng sasakyan? Bakit ba tuwing nakikita kita, puro di maganda ang mood mo? Biglang nagsalita ang isang lalaki sa harapan ko. Nagtaas ako ng tingin at doon ko nakita ang isang lalaking parang nakita ko na noon. Sino ka? Nakakunot ang noong tanong ko sa kanya. I swear, familiar ang mukha niya. Gumiti naman to at saka tumabi sa akin sa pag-upo. Nakaka-hurt ka naman ng feeling? Matapos kitang tulungan na makauwi nung lasing na lasing ka, ngayon hindi mo na ako kilala?
Nagulat ako sa sinabi niya. Minsan pa lang akong naglasing sa buong buhay ko at yon ay nung bago ko naglayas. Could it be? Napasinghap ako at nanlaki ang mga mata nang ma-realize ko na ito yung taong tumulong sa akin na makauwi. Siya rin ang nasukahan ko ang damit dahil sa sobrang kalasingan ko. Gerald? Tumawa siya at pumalakpak na parang bata na parang nakakuha lang ng candy bilang reward. Exactly. Huwag mong kakalimutan yan, ha? Sa gwapo kong to, nakalimutan mong pangalan ko? Natawa naman ako sa sinabi niya, lalo pat sinabayan niya pa ito ng pogi pose. Conceited ka rin pala? No? Uy, hindi ah. Sayang di lang talaga ako marunong magsinungaling. Liars go to hell daw eh. Sabi ng nanay ko, natawa na lang kaming pareho sa sinabi niya. Kahit siya yata natatawa sa pinagsasabi niya tungkol sa sarili niya. Ang ganda mo pala pag tumatawa or nakangiti ka. Maganda. Di sana hindi nagawang mambabae. Ay, bakit ko ba naisip na naman yun? So pangit ako na nakita mo ko. Ganon? Alam mo, umiiyak ako nun eh. Umiling ito at saka matumang tumitig sa akin. Oo, you look terrible that time. Kaya wag ka nang malulungkot ulit ha? Umiwas ako ng tingin sa kanya at saka nagbaba ng tingin. Posible kayang hindi ako malulungkot ulit? Hindi na kaya ako masasaktan ulit? Imposible naman ang sinasabi mo. Tugon ko sa may mababang tono. Oo, pagod na ako masaktan. Pero pagod na rin akong umasa. Napaka-ironic talaga ng buhay. Alam ko. Kaya kapag malungkot ka, tawagin mo ako. Sabi nito habang patuloy pa rin nakatitig sa akin. Shit! Bigla ako na-conscious sa mga titig niya. Sira ka na naman. Tugon ko na naiilang. Hindi ko kayang tagalan ng mga titig niya. He chuckled and stood up. Nga pala, sira ata sa sakyan mo. Need help? Pag-iiba nito ng usapan. Naramdaman niya yatang naiilang ako kaya ganon. Sa totoo lang, hindi ako mahilig makipagkaibigan sa lalaki. Sa mga kaibigan ko, si Jack lang ang lalaki. Hindi kasi ako komportable. Pero sa ngayon, hindi naman siguro masama kung madadagdagan. Kailangan ko rin siguro magkaroon ng kaibigan na lalaki para may mahingan ako ng options or opinions about sa side ng lalaki. Aminin ko man or hindi, iba talaga mag-isip ang mga lalaki kaya hindi naiiwasan ang pag-aaway. Yeah, may sira nga. Nag-overheat yata eh. May kakilala ko nagmamay-ari ng talyer. Tawagan ko lang para matutong sa sakyan mo. Ayos din ang taong to ah. Di na ako binigyan ng pagkakataong humindi. Paano ba naman pagkasabi nito, tinawagan niya na yung sinasabi niyang kakilala niya. After a few moments mula nang tumawag ito, dumating ang isang truck na maghihina ng sasakyan ko. Nagbigay naman ng calling card yung kakilala ni Gerald at nalaman kong Alfred Dominguez ang pangalan nito. Hindi ko naman na naisip na baka car thief yun dahil sabi ni Gerald kapag daw may masamang nangyari, katulad nga ng car thief, ito raw mismo ang magbabayad ng sasakyan ko. Nagpaalam din to pagkatapos niya akong samahan na makapag-withdraw. ATM at cards lang ang laman ng wallet na dala ko at ayaw ko namang magpahatid pa uwi dahil hihintayin ko na lang sana ang awasan ng anak ko. Mabilis ngang lumipas ang mga oras. Natuloy din kami ng anak ko sa pag-shopping at araw-araw ko siyang inihahatid at tinihintay sa paglabas nito. I had to do it. Bukod sa hindi ko pa nga nakukuha ang sasakyan ko sa talyer at wala pa rin si Ate Cynthia, ay tila naman mamamatay ako kakaisip sa kung ano ang nangyayari kay Nathan. The last time that he called me or sent me a message was 3 days ago and now it's exactly a week after he left. Kinakain ako ng insecurities, ng pagsiselos, ng pagdududa. Paano nga ako magkasama sila ni Carissa? Paano kung di na siya bumalik pa? Hinahanap na rin siya ni Angela at palaging sinasabi, tawagan si Nathan. Pero paano ko yun gagawin kung operator lang sumasagot sa mga tawag ko? 11:00 na ng gabi. Tulog na si Angela sa tabi ko pero hindi ko pa rin magawang matulog. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung sa pag-aalala na baka may mangyari na masama sa asawa ko o sa kakaisip na wala akong mahihintay. Nathan, nasan ka na ba? Na hindi pa rin siya makontakt, nagdesisyon akong lumabas ng kwarto para kumuha ng kape. Total hindi na ako makatulog, edi lulubos-lubusin ko na.
I went to the kitchen and prepared a cup of coffee. Kumuha na rin ako ng 2 slices of chocolate cake na binili ko kahapon na namasyal kami ni Angela after class. I never liked chocolate cakes before dahil masusuka ko after kong kumain, pero lately itong hinahanap ng tiyan ko. After I prepare the food that I need, pumanik na rin ako sa taas at doon ko na lamang hihintayin si Nathan. Yon ay kung uuwi pa siya. Malapit na ako sa kwarto ng anak ko nang makarinig ako ng kaluskos and some heavy footsteps. Bigla akong kinabahan sa mga narinig ko. Imposibleng si Angela yon at imposibleng si Nathan dahil kabisado ko ang paglakad niya. Lalo akong nilakuban ng pangamba nang marinig ko ang pagsigaw ni Angela. "Mommy!" Tumakbo ko na mabilis hanggat kaya ko. Nanginginig ako sa takot pero hindi ko kayang iwan ang anak ko. Kailangan ko siyang iligtas. Pumasok ako sa kwarto niya at doon ko siya nakita. Pilit tumahawak sa pagkakahawak ng isang lalaki. "Tumigil ka!" sabi ng lalaking nakahawak sa braso ng anak ko. May 2 lalaki sa loob ng kwarto. Yung isa malapit sa bintana, may hawak na malaking bag. Malamang yung bag ko sa nilalagay yung mga nakuha nila sa bahay namin. "Bitawan mong anak ko." Nanginginig na sigaw ko sa lalaking may hawak ng anak ko. Umiiyak na siya sa sobrang lakas at nakita ko matinding takot sa mga mata niya. "Oh, andyan ka pala, Mrs. ni Doc?" Tumatawa sila tila mga hayok sa laman na nakatingin sa akin. Biruin mo naman. Paano naitim na iwan ni Doc ang kanyang asawa ng ganito ka-sexy? Unti-unti, lumapit sa akin yung isang lalaking may hawak kaninang bag. Kahit napawang bonnet ang mga ito, ay alam nung punong ng panagnanasa ang mga tinging pinupuko nila sa akin. "Huwag kang lalapit." Sisigaw ako. "Huwag kang lalapit." Lalo naman silang tumawa sa sinabi ko. "Eh di sumigaw ka. Wala naman tayong kapitbahay dito eh." Sagot niya. At totoo ang sinabi nito. Isa itong subdivision na kakaunti lang ang bahay at sadyang magkakalayo. Patuloy pa rin ang paghakbang nito papalapit sa akin. "Mommy, help me!" Angela cried. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Takot. Takot ako hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. "Pangit ka! Let go of me! Ang baho-baho mo!" Sabing manahimik ka. Suway ng lalaking may hawak sa anak ko. Nang hindi to tumigil, sinampal pa niya ito na siyang kinatumba ng anak ko pabalik sa kama. "Huwag mong sasaktan ang anak ko. Parang awa mo na. Ibibigay ko ang lahat ng gusto niyong kunin dito sa bahay basta wag niyo lang kaming sasaktan." Sigaw ako ng sigaw. Ang anak ko. Tawa ng tawa ang 2 lalaki. Hiningi nila sa akin ang susi ng mga cabinet ng aming mga kwarto. Kinuha nilang lahat ng pwede nilang mapakinabangan. Kinuha rin pati yung malaking bag na nakita nila para paglagyan ng lahat na nakuha nila. Kinuha pati cellphone ko at kalaunan. Pinutol pati linya ng telepono. Napakatuso nila. Hindi nila ako hinayaang makalapit sa anak ko. Wala akong magawa. Gustong gusto ko nang tumakbo paalis dahil sa takot, pero paano ko gagawin yon kung maiiwan ko ang anak ko? Pero ang hindi ko inaasahan ay ang pagpipilit ng isang lalaki na pagsamantalahan ako. Pilit akong kumakwala sa mga hawak nito. Nagawa niyang punitin ng t-shirt ko at sinibasib ng halik. Iyak ako ng iyak. Panginoon ko, ginagawa niya to sa harapan ng anak ko. Wala silang puso. Nagpupumiglas ako at ang anak ko sa mga taong nakahawak sa amin. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Patuloy pang pagsigaw ko kahit na alam ko walang nakakarinig sa amin. Dasal at pagtawag sa Panginoon ang tayong magagawa ko ng mga oras na ito at ang pag-asang sana dumating sa Nathan. Nangako siyang darating ngayon. 1 linggo na. Darating siya. Please Nathan, iligtas mo kami. Iligtas mo kami ng anak mo. Nasaan na nga kaya si Nathan? Bakit wala itong paramdam sa pamilya niya? Sino ang tutulong kay Ariana at sa anak niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.